Welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Huling sorpresa ni Papa, hindi ko akalaing ito na ang huli. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Ang araw na parang biglang tumigil ang mundo. Ang araw na may dala palang lihim si Papa. Makulimlim ang langit at ang hangin ay tila may dalang kaba. 5:00 ng hapon, nasa labas si Papa. Nagpupunas ng alikabok sa lumang motorsiklo niya. Anak, may pupuntahan lang tayo. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ang salamin na helmet ko. May ngiti sa labi niya, pero may lungkot sa mga mata. Sakay kami sa motor, tahimik ang biyahe. Hindi tulad ng dati na kwento siya ng kwento. Gayon, puro buntong hininga lang ang kasama ko. Dumaan kami sa paborito naming karinderya. Paborito mong adobo, anak. Sabay abot ng isang plastic bag na may lamang ulam. Para to sa inyo na mamamumamaya. Pero bakit hindi siya kumain? Bakit siya nakaupo lang sa tabi habang pinagmamastan akong mumuguya? Hindi ko pa rin maintindihan ang naramdaman ko. Matapos ang hapunan, dinala niya ako sa may lawa. Doon kung saan lagi kaming nagkakamping noong bata pa ako. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Anak, huminga siya ng malalim. May gusto akong sabihin. Hinugot niya mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Nanginginig ang mga daliri niya habang iniabot sa akin. Nais kong matandaan mo ito. Binuksan ko ang kahon, isang lumang relo. Ang relo ng lolo ko, nasabi ni Papay sira na. Pero ayos na pala. Pinayos niya. Bakit mo ito binibigay sa akin gayon, pa? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Gumiti siya. Dahil gusto ko may alaala ka sa akin. Isang bagay na kasama mo, kahit wala ako. Napatingin ako sa kanya. Napansin ko ang payat niya na katawan. Ang nangingitim niyang mga kuko. Pa, may sakit ka ba? Hindi siya sumagot. Bagkus, tumayo siya at tinungo ang gilid ng lawa. Tiningnan niya ang tubig na parang may hinahanap. Alam mo ba, anak? Sabi niya habang nakatalikod. Ito ang paborito kong lugar noong bata pa ako. Dito ko unang napanaginipan ang mga pangarap ko. Umupo ako sa tabi niya. Anong pangarap mo, pa? Tahimik siyang tumingin sa akin. Simple lang. Ang makita kang masaya. At hindi mo maramdaman na kulang ka. Kinagat ko ang labi ko, pilit pinipigilan ang luha. Parang may bumigat sa dibdib ko. Pa, ano ba talaga ang nangyayari? Tumayo siya, humarap sa akin. Ito ang huling sorpresa ko, anak. At doon niya binuksan ang sobre. Isang sobre na may dokumento. Nakatype ang mga salitang. Life Insurance Claim, Beneficiary, Alonzo Javier Jr. Napatingin ako sa kanya. Naghalo ang takot at gulo sa isip ko. Pa, anong ibig sabihin nito? Mahinang tanong ko, nanginginig ang boses. Umupo siya sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit pero nanginginig. Matagal ko nang alam, anak. Mahina ang tinig niya, tila pinipilit ngumiti. May taning na ang buhay ko. Tumulo ang luha ko nang hindi ko napigilan. Pa, bakit ngayon mo lang sinasabi? Bakit hindi mo sinabi kay mama? Dahil ayaw kong maalala ninyo ako bilang mahina. Sagot niya habang pinapahid ang luha sa pisngi ko. Gusto kong sa huli ako pa rin ang tatay na kayang magbigay ng sorpresa. Napayuko ako. Parang may sumisigaw sa loob ko. Gusto kong magalit, gusto kong umiyak, gusto kong yakapin siya ng mahigpit. Anak, pag dumating ang araw na yon, ayaw ko ng luha, ha? Pa, napabulong ako. Gusto ko lang makasama ka pa na matagal. Tumingala siya sa langit. Naalala mo nung tinuruan kitang mangista dito. Tumango ako, hindi makapagsalita. Gayon, ikaw na ang magtuturo sa mga magiging anak mo. Bulong niya. At ipagmalaki mong ikaw ay pinalaki na isang amang simple lang ang pangarap. Biglang tumunog ang telepono niya. Isang tawag mula kay mama. Hindi niya sinagot. Ito muna ang oras natin. Sabi niya, sabay patong na kamay sa balikat ko. Gayong gabi atin lang. Tahimik kaming nagmasid sa buwan. Habang pinipilit kong itanim sa puso ko ang bawat segundo. Bawat salita. Bawat bantong hininga niya. Hanggang sa unti-unti. Narinig ko ang pagubo niya. Malalim. Mabigat. Humawak siya sa dibdib niya. Ngumiti kahit halatang may kirot. Huwag kang matakot. Ito lang ang simula ng huling kwento ko. At sa gabing yon, sa ilalim ng bituin, sa harap na tahimik na lawa, naisip ko, baka nga ito na ang huling sorpresa ni Papa. At hindi ko kailanman nakaleng. Ito na nga ang huli. Pa, kailangan nating umuwi. Kailangan mo magpahinga. Halos pabulong kong sinabi. Habang hawak ang malamig niyang kamay. Ngunit hindi siya kumilos. Hindi siya sumagot. Pa, lumuhod ako sa harapan niya.
Napansin kong nanlilimahid na pawis ang noo niya. Ang mga mata niya bahagyang nakapikit na. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko. Tumawag kay Mama. Ma. Si Papa, hindi siya makahinga. Habang sinasabi ko yon, sinubukan kong buhatin siya. Isinandal sa balikat ko. Pero mahina na siya. Sobrang hina na. Anak, bulong niya sa huling lakas. Huwag mo akong dalhin kahit saan, dito lang tayo. Pa, hindi pwede. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ngumiti siya, halos wala ng tinig. Masaya na ako. Nakita kitang matatag. Nakasama pa kita sa huli. Ang mga salitang iyon. Parang kutsilyong tumusok sa puso ko. Pa, hindi. Hindi ito ang huli. Boses ko'y halos hindi na marinig sa pagitan ng paghikbi. Tumingala ako sa langit. Ang buwan ay nagniningning. Parang mata ni Papa, laging nakamasid. Niyakap ko siya, mahigpit. Parang bata ulit na ayaw pakawalan ang kanyang ama. Patawad kung minsan matigas ako sayo. Bulong ko. Pero mahal kita, Pat, sobra. Tahimik. Tahimik ang lahat. Walang hangin. Walang kuliglig. Walang salita. Hanggang sa biglang may liwanag mula sa malayo. Isang flashlight. Tinig ni Mama. Alon. Alon, nasaan kayo ni Papa? Gusto kong sumigaw. Pero ang boses ko naiwan sa dibdib ko. Sa gabing yon, hindi lang alaala ang iniwan ni Papa, kundi isang pangakong kailan hindi ko malilimutan. At habang papalapit si Mama, bit-bit ang liwanag. Tinitigan ko si Papa sa huling sandali. At doon ko nakita ang pinakahuling ngiti niya, na para bang sinasabi, nagawa ko na ang lahat. Ngunit bago pa siya tuluyang pumikit, bumikas siya ng huling mga salita. Mahinang-mahina, halos hindi ko marinig, pero sapat para itatak sa puso ko habang buhay. Anak, maging mabuting ama ka rin, bayan ang gusto mong maging anak. At sa sandaling iyon, pumikit si Papa. Mapayapa. Tahimik. Parang isang ilaw na dahan-darang naupos. Tumakbo si Mama palapit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala kaming sinabi. Parehong basang-basa ng luha ang aming mga mata. Wala na si Papa. Pero sa paligid, ramdam ko pa rin ang init ng bisig niya. Ang lakas ng loob niya. Ang pagmamahal niyang hindi kailanman nagkulang. Sa mga sumunod na araw, tahimik ang bahay. Walang halakhak, walang kwento. Pero sa gitna ng katahimikan, nariyan ang relo. Yung lumang relong iniwan niya. Isinusot ko ito tuwing papasok sa trabaho. Tuwing pinapaalalahanan ko ang sarili kung sino ako, at kung kaninong dugo ang dumadaloy sa akin. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti naming binubuo ang buhay na iniwang bitin ni Papa. Nagpatuloy kami. Dahil yon ang gusto niya. Tuwing dumadalaw ako sa lawa, dala ko ang adobo. Paborito niya. Ibinababa ko ito sa damuhan. Tinitingala ang langit. At binubulong. Pa, kwento na ulit tayo. At sa ihip ng hangin, parang naririnig ko pa rin siya. Nakangiti, nagsasalita. Parang nariyan lang siya sa tabi ko. Sa huling sorpresa ni Papa, hindi lang alaala ang iniwan niya, kundi isang direksyon. Isang puso na handang magmahal. At isang anak na handang ipagpatuloy ang lahat ng nasimulan niya. Sa huling pagbisita ko sa lawa, bitbit ko ang parehong lumang kahon. Nasa loob pa rin ang relo, hindi ko na muling sinyot. Gusto ko lang hawakan ito, damhin ulit ang bigat ng alaala. Umupo ako sa paborito naming batuhan. Tumingin sa tubig na kumikislap sa sinag ng dapidapon. Tahimik ang paligid, pero puno ng presensya niya. Ramdam ko pa rin ang katahimikan niya. Ang payapa niyang tinig na tila nagsasabing, nandito lang ako. Sa tabi ko, iniwan ko ang isang liham. Isinulat ko para sa kanya. Mga salitang hindi ko na nasabi noon. Pa, salamat sa lahat. Sa huling sorpresa mong hindi ko inaasahan. Nasa kabila ng lahat. Ikaw pa rin ang nagbigay ng lakas sa akin para magpatuloy. Tumayo ako. Huminga ng malalim. At huling nilingon ang lugar na saksi sa aming pinakahuling gabi. Habang paalis ako, dalang-dala ko pa rin ang lahat na itinuro niya. Ang kabutihan, ang sakripisyo, at ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. At doon ko naunawaan, hindi kailanman nawala si Papa. Nananatili siya sa bawat hakbang ko, sa bawat desisyong ginagawa ko, at sa bawat pagtingin ko sa salamin. Nakikita ko ang bahagi niya sa sarili ko. Ang huling sorpresa niya, hindi lang isang alaala, kundi ang paalala, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa haba ng panahong magkasama, kundi sa lalim ng bakas na iniiwan nito sa puso mo.